Para bigyan tayo ng latest update sa ongoing 33rd Biennial Meet, makakausap natin live mula Bangkok, Thailand ang ating teammate na si Paolo Salamatin. Kamusta dyan sa Thailand, Paolo? Yes, Daniela, tuloy-tuloy pa rin bakbakan natin ng mga atleta dito sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. At ngayong araw nga, na December 12, ilan sa mga pinakamabigat na laban ay nakasalang para sa posibleng pagdagdag ng medalya ng Team Pilipinas. Ngayong umaga, habang patuloy pa rin tayong naghihintay ng mga opisyal na schedules, kasi araw-araw medyo naiiba yung schedules dahil nga dun sa pagkawala ng Team Cambodia dahil patuloy pa rin nilang inaayos yung mga schedules araw-araw, pero yung ibang mga schedules natin titignan pa natin sa mga susunod pa na araw. Pero ito una nating abangan ngayon yung ibang mga sports kagaya ng combat sports. Ilang mga Filipino fighters natin ang nasa gitna ng crucial matches ngayon. Binabantayan din natin yung mga Philippine bests natin sa Jiu-Jitsu, sa MMA, na dahil sa batay sa mga naunang resulta ng delegasyon, malaking chance na makadagdag pa ng podium finishes mula sa kanilang divisions. Sa Taekwondo naman, sa win or go home stage na matapos ang matitindi nilang performances sa nakarang araw. Hindi rin papahuli yung athletics na kung saan na pagkatapos ng bronze medal finish ni Susan Ramadan kamakailan, talagang naging tumaas yung moral ng mga atleta natin na maglalaro mamaya sa final stage mamaya. At magsisimula yan mamayang hapon hanggang gabi. So tuloy-tuloy, medyo sabay-sabay yung mga schedules natin mamayang hapon hanggang gabi. Kasama na dyan yung baseball team natin, Philippine baseball team, baseball team, athletics, and gymnastics. So yan yung mga aabangan natin mamaya. Thoughts lang na yun. Hello, Paolo. Paolo, tanong ko lang, ano yung thoughts ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at the Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino dito nga sa pag-angat ng ating standings sa ginaganap na Southeast Asian Games from 6. Tumalo na nga tayo dito sa 5th spot. Yes, Meg, yun nga, nakapanayam natin si PSC Chairman Patrick Gregorio and BOC President Abraham Bambol Tolentino kagabi. Sabi nila, it's a good start for the Philippine team, dahil ito nga hindi natin ina-expect yung ibang mga atleta na makakakuha ng gintong medalya. At yun nga, sabi nila, sunod-sunod na yan. Sabi nga ni BOC President Bambol Tolentino, sabi niya tuloy-tuloy na yan. Hindi na ito titigil pa dahil nga sabi nga nila posible nating mapasakamay yung goal natin na malampasan yung 58 gold medals na naitala natin nung last SEA Games. Paolo, yesterday, nagpaulan ng ginto ang ating mga combat sports athletes. Nangunguna na nga dyan sila Dean Rojas at saka si Kim Custodio ng Jiu-Jitsu at Justin Macario ng Taekwondo. Unfortunately, dito nga si Jelly Bulaong, bagamat nagginto, hindi siya considered as gold because ang mixed martial arts is just a demo sport ngayon sa Southeast Asian Games. Pero yes, ano yung masasabi mo sa overall performance ng ating combat athletes at ang expectations natin sa mga susunod na combat sports pa na maglalaro tulad na lamang ng pencakselat, Muay Thai, boxing at iba pa? Alam mo, nakakamangha na makita yung mga combat sport athletes natin na nagdodomina dito sa 33rd Southeast Asian Games at dito pa sa bansang Thailand. Alam naman natin, ang bansang Thailand talagang competitive din pagdating sa combat sports, lalong-lalo sa Muay Thai and other sports pa. Pero yun nga, nakapanayam natin yung ibang mga coaches nila, talagang sinasabi na talagang medyo mahirap din talaga, hindi ito kumbaga butas ng karayom yung dadaanan nila para makuha yung mga gintong medalya para sa bansa natin.
Paolo, pagdating naman sa gymnast, gusto ko malaman paano ba yung naging recompute dun sa score ni Alea Finnegan from second place tapos nakuha niya ang gold? Yes, nasa gymnastics tayo kahapon, ano. Doon kasi sa pagkatapos nung naganap na vault performance ni Alea Finnegan and yung vault performance ng lahat ng mga participants, ano. After kasi nung event, medyo nagkaroon ng delay doon sa pag-flash ng screen, pag-flash ng result doon sa screen, which is talagang hindi siya normal dahil after dapat ng event makikita mo na kung ano yung resulta. Pero doon sa naganap na laban ni Alea Finnegan, talagang umabot ata ng halos 30 to 40 minutes or kasi umabot pa, no, nagkaroon pa ng isang event bago i-flash yung resulta ng vault ng women's finals, no. So doon nakita natin mataas yung score ni Alea Finnegan, and then nakita natin first yung Vietnam, which is talagang medyo naging alanganin doon sa naging resulta. Pero nakita rin natin yung naging reaksyon nila POC President Abraham Bambol Tolentino and Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, na dinepensa nila or prinotesta nila yung naging resulta nung yung kinalabasan na resulta doon na i-flash doon sa screen. So after nung recomputation, talagang kasi minano-mano na lang nila yung computation, ano, at doon nakita natin na talagang si Alea Finnegan talaga ang nanay dito. Paolo, ito naman sa basketball at volleyball, alam naman natin na mataas ang expectations ng mga fans. Pero kamusta ba yung atmosphere at crowd support na nakukuha ng ating Team Philippines sa ating mga kababayan dyan sa Thailand? Alam mo, hindi lang sa basketball, no, pati sa lahat ng sport dito, maraming mga Filipino supporters na nanonood sa bawat venue. Nakita natin talagang meron silang mga sariling banner, meron silang sariling flag, may mga pins pa sila, napakarami nilang mga kung ano-ano makikita mo, mga malalaman mo talaga na talagang sila ay Pinoy dahil ang iingay, no? Ang iingay nila sa bawat venue dahil yun nga, no, sinisigaw nila ang pangalan ng ating ng bandera ng Pilipinas at yung mga iniidolo nilang mga atleta natin. So, maski hindi nila kilala, talagang cheer nila sa bawat venues, lalong-lalo dito sa basketball. Alam naman natin, ang basketball ay talagang sikat sa Pilipinas, pero dito sa Thailand, makikita mo sikat din talaga ang ating Gilas Pilipinas team, no, dahil yun nga, no, simula nung makita sila ng mga Filipinos dito, mga Filipino supporters, talagang nagpapapicture sila, dinudumog sila. Oo nga. Nakakatuwa naman dahil very supportive ang ating mga Pinoy fans dyan sa Thailand. And even hindi Pinoy, they support each other, no? Pero based on your observation, Paolo, sa mga remaining sports dyan na lalaruin pa sa Southeast Asian Games, ano sa tingin mo ang mga sports na makapagbibigay ng big medal boost para sa ating bansa? Marami tayo niyan, Miss Meg, no? Meron tayo sa aabangan, no, sa rowing, no, nandiyan pa sila Giovanni Delgaco, sila Chris Nievares, and then nandiyan pa si ating weightlifter na si Hydrin Diaz, ang ating Gilas Pilipinas men's team 5x5, no. Andyan din ang iba pang mga Alright, nagkaroon ng technical difficulty si Paolo dyan sa Bangkok, Thailand. Pero ganun pa man, maraming salamat sa iyo, Paolo Salamatin, live mula Bangkok, Thailand.